Okay, so parameter method naman. So, parameter method argument. So, babasahin ko muna yung definition tapos explain. So, information can be passed to a method as a parameter. Parameter acts as a variable inside the method. So, they are specific after method name inside the parentheses. You can add many parentheses as you want. Just separate them with comma. So, the following example method make string called the parameter. So, okay. Tapos na yung basahin yung definition. So, basically, ang ibig sabihin yun, kapag gumawa tayo ng method, itong parenthesis na to, pwede natin ipasa yung dito sa parenthesis na value, tapos gagamitin natin sa function. So, dynamic siya. So, hindi na natin i-declare dito yung int na something na variable natin, tapos gagamitin natin. Kailangan natin ipasa sa method para gamitin natin. For example, sa case na to, name. Pag tinawag natin yung ito, tapos wala tayong nilagay, magkakaroon tayo ng error. Okay. So, pwede natin din to i-handle na kapag wala. So, for example dito, default method. So, sa ibang programming language, may default na kapag wala tayong nilagay dito sa parenthesis na to, pwede natin yun i-handle. So, ito naman, sa tutorial na to, muna natin yung parenthesis, yung argument. So, sa next tutorial natin, pag-aaralan natin yung default sa default parameter value. So, from now, natin, diba, string.name. So, kailangan yung i-declare na string yung pupunta dito sa parameter na to. Kung integer, kung double. So, run. So, importante yun kasi static type programming language yung C#. Okay, so ayun. So yung C# siya, kailangan lagi i-define yung kung anong variable. So ayun. So dun tayo sa next natin tutorial sa default parameter value. So